Yes, nakabili na talaga ako. Babalikan kita. Meron pa dito. Oh. Dito na ako bibili. Madto grocery guys. Punta tayo ng grocery. So ayan guys, naglalakad ako papunta ng grocery. Malapit lang kasi dito sa amin. Kaya ayan. Mailaw. Mga 10 o'clock yata ayan ng gabi. So ayan guys, dito na po ako. Dumating na po ako sa grocery. Alam nyo ba guys, anong pinupuntahan ko dito? Itong gori. Yan, gori with avocado. Parang branch nito guys ay nasa Pakistan. Alam nyo ba guys, maganda yan siya eh. Maganda yan sa mga yung may mabaho o sa mga kilikili, maitim, ganon. Yung mga maitim-itim sa mukha, maganda yan siya. Ayan, tamang tingin-tingin lang po ako dito. Malapit lang dito yan sa amin. Dito sa bahay ng aking amo. Pre naman kami pag lalabas kami guys. Pag halimbawa, pag meron kaming bibilhin, magpaalam lang kami na lalabas kami saglit. Alas 10 ng gabi pagtapos na namin dito. Yan po yung binili ko. Nagbili ako ng gatas. Yung juice na pineapple juice at saka Lakimi. Matagal na tong video na to guys. Pero ngayon ko pa naisipan mag-post. Yan lang po yung binili ko. Yung gori. At saka konting mga chichirya. Ayun, meron tayong mga kainin ba. Yan, tamang tingin lang tayo dito. Meron akong hinahanap dito guys eh. At saka nang din, tawag nito, libang-libangan ba. Naglilibang sa sarili. Lalo na pag sobrang boring. Sabihin ko lang dito sa alaga ko. Labas kami saglit. Alas 10 ng gabi. Sa gabi, wala ka ng trabaho, pre ka naman lumabas, saglit lang, basta babalik ka lang na huwag ka lang gagawa ng mga kalukuhan. Malapit lang yan dito sa amin. Kaya ano mga gusto mong bibilhin, kung wala kang mga gamit, ayan, dito ka bibili. Kasi nga wala kaming libre sa sarili namin, kaya kailangan namin bumili ng mga gamit namin. Ayan guys, naghinap ako dyan ng mga shampoo, ganon. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. Ayun, pawala sa boring. Pawala sa boring sa life. Dalagala na din. Minsan kaya sinasama ko yung kasama ko. Punta kami ng labas. Doon kami mabibilhin. Kaso lang yung time na yun, yung paglabas ko dito, may something kami dalawa. Pag may something kami dalawa, hindi kami ayaw makipag-usap sa kanya. Wala lang, tahimik lang kami. Malaki pala dito. Cream syrup. So ayan guys, nag-ikot-ikot lang po ako dito sa grocery. Gusto ko lang malibang yung sarili ko kasi sobrang boring. Kasi hindi kami nag-uusap dito sa kasama ko, kaya naboboring ako. Kaya ayan, lumabas ako dyan sa grocery dito malapit sa amin. Ayan lang po yung nabili ko guys. Dito sa amin, malapit lang siya, may mga tawag nito, may mga pagkainan, gusto mong bumili, ayan dyan lang malapit. Pharmacy, bibili ka ng gamot. Ayan, may grocery dyan, gusto mong bumili, pwede ka naman makabili dyan. At saka sa harap may mall, pag gusto mong punta dyan, pwede sunod na lang kasi wala pa kaming pera ngayon. Kasunod, magala kami dyan sa harap. Lang yun, magala lang ba, tingin. Basta maboring ako, dito ako papunta. Ayan, hahanap ng mga bibilhin. Kahit yun lang binili ko guys, yun iniwan ko doon.
sobrang boring guys, wala kang kausap, wala talaga lahat. Ayan, libang-libang ko yung sarili ko dito kahit wala naman akong binili. Sarap sana magbili ng mga ano guys ba, sabi ko naalala ko yung dati sa kweta ko, bumibili ako ng mga ganito, mga sabon, mga lotion, ayan po yung sa labas. Pauwi na yata ako nito. Naglalakad umalisa. Gabi yan guys, alas 10 ng gabi, mag 11 o'clock. Ayan, marami dyan mabibilihan mo. Gusto ko bumili ng mga pizza. Ayan, marami dyan. Ayan, gusto ko mag coffee shop dyan, meron dyan. Kaso lang, walang pera. Lakad-lakad ka lang, tamang lakad-lakad ka lang papunta doon sa gusto mong puntahan. Pa-refresh, para mawala yung mga galit mo, inis mo, para tapos nang wala na, fresh na yung utak mo. Karon kami dito sa kasama ko, ito kasama ko na Nepal, kasi itong kasama ko na Nepal, may ugali din iba, kasi yung may kasama ka talaga ng ibang lahi, kaya pag meron akong nasa Nepal na nainis ako ba, hindi ako nakapag-usap para walang iwas na lang ako. Tapos ngayon okay na kami, nag-uusap na kami kasi lagi akong inuutusan ng matanda, tawagin mo siya. Di ayun, wala akong magagawa, talagang pilitan na lang, sige na lang, may pag-usap na lang ako kasi parang masakit din sa dibdib masakit sa dibdib, masakit sa utak, masakit sa yung wala kang ba, yung wala kang refresh sa utak mo na meron kang ganyan nakagalitan magkasama kayo. Kaya ngayon sobrang inis mo, kaya ayan, pilit mo na lang siya kakausapin kasi wala ka din magagawa kasi high pride sila. Inihintay ko kasi nga siya yung makipag-usap sa akin, ayaw niya gusto niya nga ako talaga yung unang makipag-usap sa kanya. So ayun, ako na nakipag-usap sa kanya, ako na lang kumbaga para wala na din gulo. So, ayan po yung area dyan guys, galing ako dito sa amin. Ayan, lakad-lakad lang ako, pa-refresh, ayan, pahangin, malapit lang din to sa dagat guys. Alam mo, malapit sa dagat, sumupunta ng dagat, alam punta dyan ng dagat, pa-refresh sa iyo. Tulad sa atin ba, yung mapunta ka sa bundok pag mayroon ka mga problema, tingin mo lang doon sa magandang view, tapos tulad sa atin ba yung pag halimbawa pag meron kang problema, gano'n, pupunta ka lang doon sa tahimik na area, gano'n, gusto mo i-refresh yung mind mo para mawala yung galit mo, pagkakot mo, wala na siya lahat. Ganun ako para iwas na din ng gulo. Ganon din kami ng asawa ko, pag galit ako na lang aalis sa aming bahay. Kasi pag hindi ako aalis, wala. Hindi tatahimik yung bahay pag hindi ako aalis. Ako na lang ang gagawa ng paraan ba para tumahimik yung bahay or Ganon din ako sa ibang tao pag meron akong something na ganon. Para iwas na siya sa mga gulo-gulo ba. Para ako na lang ang tawag nito, basta yun na yun. O diba? Kahit saan ako nagpunta guys, lalakad-lakad ako sa kalahating gabi. Ayan, pre ako lalabas dyan. Dito na naman ako sa guys, dito na naman ako sa malapit na may mga bilihan. Ang daming mabilihan dito guys. Ayan, para lang tayo, lakad-lakad lang tayo guys. Pili-pili at anong mga bibilihin natin, kung anong mga gusto natin. Ayan. So yan guys, balikan natin yung pinto ko nung dati nasa Kuwait ako. Grabe guys, yung iniisip ko lang pakargo.
nag-umpisa ako nag-abroad 24. Siguro kung naisip ko pa nung una, nung nag-edad ako ng 24, bumili pala ako dito ng ano guys, pineapple juice. Ganda daw kasi yan sa ano, sa bituka. So ayun guys, nung tawag ito, siguro nung unang abroad ko 24, 25, 26 hanggang nag 28 ako bumalik ako ng Qatar. Siguro kung naisip ko nung unang-una kong abroad mo, siguro yung itong pangarap ko na bahay, natapos na sana to kaso lang wala akong utak, hindi ako nag-isip. Yung iniisip ko lang pakargo, bibili ng kahit mga ano-ano, bibili ng iniisip ko na makabigay ako sa mga kapatid ko, makabigay ako sa magulang ko, buong sahod ko ibigay ko sa papa ko. Tapos kung anong mga problema ng mga kapatid ko, nandun ako, todo support ako. Tapos nung umuwi ako sa Pilipinas, wala ako kahit piso, kasi iniisip ko masaya na ako nun na meron akong naibigay sa aking mga kapatid, sa aking magulang, masaya na ako nun. Pero yun pala guys, iba pala yung ganong mindset, kasi pag ikaw pala ang magka-problema, ikaw yung kawawa. Alam mo, ikaw yung kawawa, kasi nga nung umuwi ako noon, nag-umpisa na kasi ako nung hormonal imbalance, nung napacheck up ako, ganon, hospital ako, wala man kahit ibigay na piso, wala, sarili mo, kusa mong ikaw mag-solve sa problema mo. Tapos kung ano mga problema ng mga kapatid mo, nandun ka, todo support ka sa kanila. Pero pag ikaw yung may problema, ay naku, walang tutulong sa'yo. Kaya ayun, sabi ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, kung bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, iisipin ko na talaga yung sarili ko. Iisipin ko muna yung sarili ko ngayon, sabi ko ganon. Tuparin ko yung kung anong gusto kong mga pangarap, saka na ako tutulong sa kanila. Na pag meron na talaga ako, di bali, hindi naman sila magsisi sa akin nung una-una kong abroad. Brother, this one, turmeric. Bumili pala ako dito ng tuyo guys, o ng soy sauce, kasi kailangan ko. Una kong abroad, alam niyo guys, wala lang akong ibang inisip gusto ko makabigay sa kanila, gusto ko makatulong sa kanila. Tapos sobrang saya ko na noon na makatulong ako sa kanila, makabigay ako ng ganyan. Pero iba pala yun guys, hindi pwede na ganun, kasi iniisip nila na meron akong kapatid na gano'n, nagtatrabaho doon, ganyan, kung anong problema ko, nandyan siya, suporta sa akin. Pero ang sa huli nun, ikaw pala ang kawawa. Umuwi ako nun, wala akong dala kahit konti, kahit piso. Tapos nung ako nagproblema, walang kahit isa tumulong sa akin, wala. Hinahayaan lang ako. Sabi ko, sige lang, pagbigyan pa ako ni Lord ng pagkakataon, talagang hindi na kayo makakim sa akin. Sabi ko ganun. Di bale sabi ko, di bale nakatulong na ako sa inyo tama na yun. Isipin ko na sarili ko, kasi ako ang kawawa pag ako ang magkasakit, walang tutulong sa akin. Kaya ayun, pusin ko yung pangarap ko, saka na ako tutulong sa kanila. Kasi pag naman guys, tawag nito, pag meron naman ako guys, hindi naman ako madamot. Kasi masama din naman yung madamot tayo, hindi din ako makapakali pag hindi ako makatulong lalo na itong kapatid ko na yung ate ko, yung pangalawa namin, marami kasi siyang anak, sa akin hingi ng pera. Sabi niya manghiram siya ng ganon, 500 or 1,000. Pero expect ko na yon. Bumili ako dito ng gatas, expect ko na yon na hindi niya yung papalitan. Anong papalit niya? Wala naman siyang pera. Tapos dami niyang anak, dami niyang pakainin. Sabi ko sa kanya, sa isip-isip ko, sige lang, pag may pera ako, bibigyan kita. Kasi kawawa din naman. Alam naman na magbigay tayo. Si Lord na lang bahala kung mayroon man kayong papalit sa akin. Basta pag mayroon naman ako guys, hindi naman ako madamot. Pero inisip ko lang talaga ngayon, sarili ko lang muna. Kasi siyempre sa sarili ko may sakit din ako lalo na sa hormonal imbalance ko.
hormonal imbalance ko, ilang buwan hindi ko magregla-regla. Siguro sa isang taon, 2 beses, 3 beses lang ako reglahin. Naabot ng 3 buwan, 6 months, 8 months bago ko reglahin. Pag magregla ako, ay nako, sobrang sakit ng puson ko, para akong mahimatay, para akong manganak, para akong naglilibor. Kaya mahirap. Kailangan talaga na ipagamot, pero hindi pa ako makapagamot ngayon kasi sabi ng doktor, kailangan mo talaga ng time niyan eh. Kasi yung cause ng hormonal imbalance, lahat eh, nasa stress, kulang sa tulog, basta lahat na siya. Pero hindi ko pa maano ngayon eh, kasi iniisip ko guys na matapos yung bahay ko, saka na ako mag-ipon, ganun, para pang sarili ko na. Kaya sabi ko, pag may mabigay naman ako sa kanila, kaya Kamahal-mahal sa gatas diri. pag may maibigay naman ako sa kanila, ganon, bibigay naman ako. Pero ngayon wala, gipit pa talaga. Kasi ano ko pa lang eh, nag-uumpisa ako sa uno. Ayan guys, alas 10. Sige lang, may awa si Lord. Alas 10 tayo. Aanhin man natin yung pera na marami, kung hindi tayo nakatulong din sa kanila. Basta unahin ko muna yung sarili ko ngayon. Lalabas ako. Kahit mahirap, ayan, tiis-tiis muna. Kaya ngayon, wala akong mapakargo. Sabi ko, saka na lang yung pakargo na yan. Basta tapusin ko muna yung bahay ko. Kasi ganyan yung mindset ko dati. Palagi na lang bibili. Yung mga pamangkin ko, dami ko pa yung mga pamangkin. Pag uwi ko, nasa bahay yan. Nasa amin yan. Doon yan palagi tumitira sa amin. Ay naku, hindi ko nagsisisi dati sa akin. Bilang balik ko na eh. Ikaw sa tip. So ayan guys, kalalabas ko lang dyan sa grocery. Uwi na po tayo. Maglakad na naman tayo guys, pauwi. So yan lang muna guys. Thank you for watching, and don't forget to like, subscribe to my YouTube channel. Bye bye, and see you tomorrow again guys. Ayan, pauwi na ako doon sa bahay ng aking amo. Thank you very much. Susunod ulit.